March 28th, and our scripture for today is 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 to 14. But we ought to always thank God for you, brothers and sisters loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. Maligayang araw sa atin lahat. Ako si Ronjan Amlombang. Ito ang aking daily devotion sa araw na ito. At ang paksa sa natatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa kaya mo bang talikuran ang tawag ng Diyos at ano ang effective calling? No? At ayun nga sa scripture natin, dun iikot po ang ating mga katuturan. Una sa lahat, ano nga ba ang effective calling? Effective calling is an act of God speaking through the human proclamation of the gospel, in which he summons people in Christ through the Holy Spirit in such a way they respond in saving faith. So makita talaga natin na importante yung Trinity dito. I mean, na yung Father, Son, Holy Spirit. Na the Father calls, and Christ, through Christ, calls people in Christ through the Holy Spirit. No? So, ano nga ba yung ibig sabihin nito? Ano ba yung kahulugan nito? Una, God calls people through the gospel. And only through the gospel, dun nahahatak, dun napaplant yung seed, at dun nagkakaroon ng kaalaman, pati na rin ng awareness sa sino nga ba ang Diyos. What is the good news? What is the gospel? No? And sa tuwing na-share yun, kagaya na sinabi ni Pastor Russell Ocampo, yung general sharing, may mga taong, or ang Diyos na ang bahala kung sino ang matatawag doon sa kailan yung taktang panahon na kung kailan sila kung kailan nila tatanggapin ang Panginoon bilang isang tagapagligtas at bilang ruler rin ng buhay nila, no? So, the main function ng general sharing of the gospel is para matawag, may maplant na seed, at eventually bubunga yun at dun tatawag ang Panginoon. At tatawag ang Diyos sa atin, no? And God calls people by the power of the Spirit. Itong calling na to, ay rather yung unang calling, ito yung external na nangyari na naririnig natin. Yung pangalawa naman is the calling through the internal, kumbaga. Ito yung hindi mo talaga maiwasan. Matatamaan ka talaga, magiging malambot ka talaga lahat. Kung yung puso mo na ngayon, siguro magiging bato, or naging bato. In the future, magiging mamon yan. Legit. Basically, yung sinasabi ko dito ay, God calls people by the power of the Spirit. In the sense na, ang Holy Spirit yung nag-act para tuluyin kang magbago, tuluyin kang mag-change, tuluyin lumabot yung puso mo para marinig yung tinig ng Panginoon. No? Para marinig yung boses, para marinig yung tawag. And there will be a change na masasabi natin na slowly shifting, pwede rin instant, depende sa ano yung pinahihintulutan ng Panginoon o kung ano man ang nakatakda na para sa iyo. So, sunod, God calls people to share in the glory of Christ. So, yung glory of Christ, hindi kailangan natin intindihan yung salvation. And maliban doon, sa salvation na binibigay sa atin, meron rin tong glory na si Kristo, where we can share in, which is most likely heaven, and kung ano man yung wealth ni Jesus Christ. So, ayun sa naintindihan ko. So, God calls people to share in the glory of Christ. And isa sa mga glories na yun is being within the presence of God directly. And being able to commune or communicate with God directly, no? And kagaya ni Jesus Christ. So, there are many, sabihin natin, it's a blessing that should be shared with other people. Hindi ito dapat na kinikip natin sa sarili lang. And through generosity rin, na isa sa mga bunga ng Holy Spirit, na gusto natin rin makita ng ibang tao at maramdaman na rin ng ibang tao yung presensya ng Panginoon sa buhay nila. At buhay nila maliban sa paggalaw, pati na rin yung minsan nararamdaman na presensya na nakakaiyak, mga ganun. Na it's an experience, kumbaga, an experience that should be shared with other people. So, yun lamang. Salamat po sa pakikinig at mabuhay.